Misunderstanding ang madalas na sanhi ng hiwalayan. Kaya nga dapat lahat ng problema ay pinag-uusapan para sa huli ay wala kang pinagsisisihan. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo mga kabarangay, na tulad ko ay laging sumusubaybay sa bawat storya ng inyong programa. Sumubok na rin po ako, Papa Dudut. Sa tingin ko po ay eto na yung matagal ko nang hinihintay. Ang maere ang aking kwento. Ako po si Noah, taga Laguna. Ang kwento na aking gustong i-share sa mga kabarangay ay kwento noong binata pa ako at kung gaano naging komplikado ang relasyon namin ng best friend kong babae at ang naging girlfriend ko. Gusto ko pong simulan ang storyang ito kung paanong nasira ang relasyon namin ni Nicole bilang mag-best friend. Classmate na po kaming dalawa simula kindergarten hanggang high school at magkapitbahay lang din po kami. Kaya naman kahit mismo ang classmate din namin ay hindi naniniwala na best friends lang kami. Alangan naman po kasi na hindi ko siya isabay umuwi halos parking lot lang ang pagitan ng bahay namin. At saka pagagalitan din ako ni mama. Gawin ko na daw ang responsibilidad na yon dahil babae daw po ang inaanak niya. Nakasanayan ko na po ang lahat ng bagay. Minsan nga po ay kinikilig na rin ako kapag nag-aasarang kaming dalawa. Hindi ko naman po magawang ligawan dahil hindi ko naman alam kung gusto niya ba talaga ako o pinagtitripan lang niya ako. Gusto ko rin naman po ng assurance. Masakit din po kasi ang mabasted. Mukhang hindi naman niya ako gusto. Dahil nung isang beses pa na pauwi kami ay meron siyang kinikwento sa akin na lalaki at ginawa na daw niya ang lahat pero hindi pa rin siya napapansin. Uy, tumabi ka naman. Pag nasagasaan ka, mas lagot ako sa mama ko kesa sa mama mo. Ay, kasi naman Noah, kailan ba ako mapapansin ng crush ko? Ginawa ko na nga lahat May crush ka? Nagkaka-crush ka pala? Aba oo naman. Sino? Classmate natin? Secret. Baka mamaya sabihin mo pa sa kanya. Arte naman ito. O sige, ganito na lang. Sabihan tayo ng crush Sasabihin ko sa'yo kung sino crush ko. Tapos sabihin mo sa akin kung sino yung sa'yo. Ano? Ayoko nga. Di mo naman talaga sasabihin kung sino yung sayo Kilala kaya kita. Pag sinabi ko na sa'yo yung sa'kin, sasabihin mo wala ka naman talagang crush. Ganyan ka naman lagi Grabe ka naman manghusga. Hindi porket maraming nagkakagusto sa akin, hindi na ako nagkakagusto sa iba. Wow! Talagang seryoso ka pa ha? Pero totoo nga, may crush ako. Seryoso. Seryoso talaga? Sino naman? Si Angel, yung nasa section 1. Tingin kasi ng tingin sa akin ako tuloy yung nagkagusto. Pero maganda naman talaga siya News nga yun ng section nila tapos first honor pa. Bakit? First din naman ako sa section natin O bakit naman napunta sa'yo? Di ba crush natin yung pinag-uusapan? Ang ibig kong sabihin doon, first din naman ako sa atin pero bakit hindi ako magustuhan ng crush ko? Paano mo naman nalaman na hindi ikaw yung crush? Bakit sinabi niya ba sa'yo? Oo! Sino raw? Si Angel. Ha? Parehas kami ng crush? Lokong yun Uunahan pa ako? Huwag kang mag-alala, gagawa ako ng paraan para hindi siya mapunta kay Angel. Ano naman ang gagawin mo? Uunahan ko na yung crush mo. Liligawan ko na si Angel. Tapos, magpa-cute ka pa lalo. Titigan mo rin para ma-fall sa'yo. Malay mo, gumana dun sa crush mo yung ginawa sa akin ni Angel. Pagkatapos ako tingnan-tingnan, ako yung na-fall. Di na kailangan. O bakit? Hindi mo ba nagustuhan yung plano? Hindi! Hindi na po niya ako pinansin hanggang sa makauwi na kami. Siguro ay mas na bad trip siya sa naisip ko. Ang totoo naman po kasi noon ay hindi ko talaga crush si Angel. Sinabi ko lang yon para malaman ko kung sino ba yung crush ni Nicole. Kaso ang ending po ay hindi niya nasabi dahil sa inis niya sa akin.
Gusto ko lang naman po talagang malaman kung may pag-asa ba ako. Ayoko na po kasing magstay bilang kaibigan niya lang, pero kung wala talagang pag-asa ay matatanggap ko rin naman. Minsan nga po ay pinagseselos ko si Nicole sa mga ex ko pero wala pa ring epekto. Tinatawanan niya lang ako at minsan ay aasarin niya pa ako. Mahirap po pala ang mahulog sa kaibigan, Papa Dudut. Lalo na kung hindi ikaw ang gusto. Pinapakita ko naman na gusto ko siya pero hindi niya yon napapansin. Parehas lang po kami. Ginagawa namin ang lahat para sa taong gusto namin. Pero hindi kami magawang gustuhin. Mukhang wala po talagang balak si Nicole na sabihin sa akin kung sino ba talaga yung crush niya. Nakakalungkot lang din po dahil umasa ako na ako ang lalaking yon, Papa Dudut. Napilitan na po akong ligawan noon si Angel dahil mas nagpapakita rin ito ng motibo. Mabait naman po siya at madaldal. Medyo wild nga lang pong makipag-usap kaya madalas ay nagigising nito ang pagkalalaki ko. Hindi ko po nasabi ang tungkol doon kay Nicole kaya naman noong araw na pinapunta niya ako sa bubong nila ay doon ko palang nasabi yon. At halos maiyak po ito dahil yun din po ang araw na sinabi niya sa akin na ako pala talaga ang lalaking gusto niya. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin na nililigawan mo na pala si Angel? Teka, bakit ka ba nagagalit? Ikaw nga hindi mo pa sinasabi sa akin kung ano pangalan ng crush mo eh. Nagalit ba ako? Hindi naman ako galit. Bakit ka ba ganyan? Wala naman akong kasalanan sa'yo ah. Bakit naiinis ka na naman? Alam mo, daig mo pa yung girlfriend na tupakin. Kasi naman, hindi mo ba nahalata? Hindi mo ba napapansin lahat ng effort ko para sa'yo? Wala lang ba yun lahat? Ha? Ano bang sinasabi mo? Siyempre na-appreciate ko yun lahat. Lagi nga ako nagsi-thank you pag pinakokopya mo ako eh. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin eh. Ano nga kasi ang ibig mong sabihin? Noah, ikaw yung gusto ko. Ikaw yung lalaking matagal ko ng crush. Hindi ko masabi yung pangalan kasi ikaw yun. Ikaw yun, Noah! Yan lang ang sasabihin mo? Lang talaga? Wala kasi akong masabi. Sorry na. Sorry? Sabagay, nililigawan mo na nga pala si Angel. Pero hindi naman ibig sabihin nun hindi kita gusto. So, gusto mo rin ako? Actually, matagal na. Kaso kasi… Ano nga? Nagkakagusto na rin ako kay Angel eh. Ba't sinabi mo pa na gusto mo rin ako? Umasa pa tuloy ako. Ituloy mo na lang siguro yung panliligaw mo kay Angel. Kalimutan mo na lang tong pinag-usapan natin. Pero tingin ko naman mas gusto kita, Nicole. Wag na! Okay lang ako. Doon ka na sa Angel mo. Maganda siya, tsaka matalino. First nga siya sa section 1, di ba? Ako kasi matalino lang pero hindi maganda. Oo nga pala. Baka umabsent ako ng 2 weeks ha. Namatay kasi yung lolo ko kaya kailangan naming umuwi sa probinsya. Kaya pala namamaga yung mata ng mama mo. Condolence, Nicole ah. Salamat. Wala na pong nagsalita pagkatapos naming mag-usap tungkol sa lolo niya. Pinakikiramdaman namin ang bawat isa kung sino nga ba ang puputol ng katahimikan. Pero dahil nga po natutorpe ako pagdating sa kanya ay sinabi ko na lang na mauna na ako. At iniwan ko siya sa bubong nila. Alam kong inis na naman siya sa akin ang mga oras na yon. Kung sinabi niya lang sana ng maaga na ako ang lalaking gusto niya, hindi sana ay wala kaming problema. Nasimulan ko na kasi ang ligawan si Angel kaya kahiyaan na ito. Gusto ko pa sanang damayan siya sa pagluluksa sa pagkawala ng lolo niya. Pero kinain na ako ng hiya at pagkailang. Alam kong nalulungkot siya ng husto dahil mahal na mahal niya ang lolo niya na yon. Dahil yun lang ang nag-spoil sa kanya. 2 linggo nga po kaming hindi nagkita ni Nicole. At sa 2 linggong pong yon ay laging si Angel ang nakakasama ko.
Si Angel po ang kasama ko pero ang isip ko po ay nasa probinsya nila Nicole. Hindi ko po kasi mapigilan ang sarili ko na hindi siya isipin. Hindi ko rin naman po magawang tawagan dahil nahihiya ako. Pakiramdam ko po kasi ay nabasted ko ang kaibigan ko. Sa loob nga po ng 2 linggo na yon ay parang ang daming nangyari. Sa tuwing kasama ko si Angel ay naglalaho talaga sa isipan ko si Nicole. Inaasar na rin kami ng mga classmate namin dahil nakita nila kami na magka-holding hands ni Angel. Noong ihatid ko siya pauwi sa bahay nila. Ang totoo po noon ay si Angel talaga ang humawak ng kamay ko. Siyempre gusto ko rin naman po yon kaya mas hinigpitan ko ang pagkakahawak ko. Kaya kung may makakita po sa amin ay para talaga kaming magkasintahan. 2 araw po bago umuwi si Nicole ay naglakas ng loob na akong tawagan siya. Gusto ko lang po sanang kumustahin pero iba ang naramdaman ko nang marinig ko ang boses niya. Pakiramdam ko po ay nagchichit ako kahit wala naman talaga akong karelasyon. Namiss ko po ang kaibigan ko, Papa Dudut. Hindi naman po ito ang unang beses na hindi kami nagkita ng matagal. Pero ito ang unang beses na na-miss ko siya. Nalambingin ko nga po sana siya, Papa Dudut, pero huli na rin po ang lahat dahil may boyfriend na ito. Oh, buhay ka pa pala. Grabe naman to. Siyempre naman. Naku naman, ang tagal ko na dito sa probinsya namin pero ngayon mo lang naisipang tumawag sa akin. Nahiya kasi akong tawagan ka. Baka kasi masama pa rin yung loob mo dun sa nangyari sa atin bago ka umalis dito. Di ba sabi ko kalimutan mo na yon? Ayoko nang pag-usapan pa yon. Okay, sorry na. Magagalit ka na naman sa akin eh. Oo na, ba't ka ba kasi tumawag? Ano bang sasabihin mo? Wala naman. Kukumustahin lang sana kita. Alam ko kasing malungkot ka ngayon dahil sa lolo mo. Oo, sobrang lungkot. Buti nga lagi akong tinatawagan ni Ivan eh. Ivan? Sino Ivan? Pasensya na ha. Hindi ko na rin nasabi sa'yo. Si Ivan, yung boyfriend ko. Sinagot ko na siya nung gabi na inamin ko sa'yo na gusto kita. Nakwento nga niya sa akin na ang sweet niyo nga raw ni Angel sa school eh. Kaya hindi na ako magtataka kung hindi mo na naisip na tawagan pa ako. Kasi nga, busy ka na sa Angel mo. Sino bang Ivan? Hindi mo kilala si Ivan? Classmate siya ng girlfriend mo. Okay. Si Ivan pala. Namumukaan ko na. Siya ba nagsabi sa'yo na girlfriend ko na si Angel? Pwes, pakisabi sa kanya na huwag siya magkakalat ng balita na hindi totoo. Hindi pa kami ni Angel, kaya wala pa akong girlfriend. Pero bakit nag-holding hands na kayo? Siya yung humawak sa kamay ko eh. O sige, aaminin ko na. Nagkakagusto na nga ako kay Angel. Pero hindi ko pa rin siya nililigawan hanggang ngayon. Kasi nga, gusto kita. Gusto mo ba talaga ako? Kasasabi ko lang, di ba? Oo, gusto kita. Sa pangalawang pagkakataon, Papa Dudut, ay nilamon na naman kami ng katahimikan. Pagkatapos ko po kasing sagutin ang tanong niya ay hindi naman siya nagsalita. Wala na rin po akong ibang masasabi dahil may boyfriend na siya. Ano namang laban ang nararamdaman ko kay Ivan? Marami po nagkakagusto kay Ivan pero si Nicole ang napili niyang ligawan kaya sa tingin ko po ay gusto niya talaga ang kaibigan ko. Napilitan na naman po akong magsinungaling kay Nicole. Sinabi ko na hindi ko nililigawan si Angel kahit na ang totoo ay nagkakamabutihan na kami. Kahit ako mismo ay naguguluhan kung bakit lagi kong pinagtatakpan ang ginagawa ko kay Nicole. Siguro ay ayaw ko lang siyang masaktan. Siguro ay gusto ko lang ingatan at alagaan kung ano ang meron sa aming dalawa. Kasi nga po, kung hindi mag-workout yung sa amin ni Angel, ay mine Nicole na sasalo. Pero bakit ko na lang hindi magawang kalimutan si Angel at panindigan na lamang si Nicole? Alam kong ako mismo ang nagpapakomplika sa takbo ng mga bagay-bagay.
Litong-lito na rin ako papadudot pero bakit hindi ko makuha ang lakas ng loob na kailangan ko. Hindi ko lang siguro gusto na makita na masaktan ang isa sa kanila. Kinabukasan po ng araw na yon ay tinawagan ako ni Angel at pinapunta sa bahay nila. Wala siyang kasama kaya nagpasama siya sa akin. Galit na galit pa rin po ako sa sarili ko. Dapat kasi ako ang nagko-comfort kay Nicole kaya naman binuhos ko ang lahat ng galit ko noong may nangyari sa amin ni Angel sa mismong kwarto nito. Madalas pong magpakita ng motibo si Angel kaya po nung araw na yon ay pumatol na ako. Pero nahimasmasan po ako noong maramdaman kong virgin pala ito. Nagtaka po ako kung bakit binigay yon sa akin ni Angel, Papa Dudut. Hindi po nakapasok si Angel kinabukasan dahil para daw siyang nilalagnat pagkatapos noong may mangyari sa amin. At yun naman po ang pasok ni Nicole sa school. Pinaramdam ko na naiinis ako sa nangyayari sa amin at hindi ko siya pinapansin, Papa Dudut. Wala pong klase sa isa naming subject, kaya naman po tumambay ako sa isang bench sa school namin. At tinabihan ako doon ni Nicole. Hindi ko pa rin siya noon pinapansin kahit na magkatabi kami. At siya po ang bumasag sa katahimikang namamagitan sa aming dalawa. Nagulat na lamang po ako noon nang biglang sinabi ni Nicole na makikipag-break na siya kay Ivan at ayusin namin ang sa amin. Gets ko naman po ang gusto niyang mangyari. Gusto ko rin naman po yun kaso ay hindi ko naman maiwan basta si Angel dahil may nangyari na sa amin. Pero hindi ko sinabi ang tunay na dahilan kay Nicole. Makikipaghiwalay na ako kay Ivan. Narinig ko kung paano kayong dalawa ni Angel pagkwentuhan ng mga kaklase natin. Ang totoo naman talaga, dapat ako ang nasa posisyon ni Angel, 'di ba? Tayo naman yung totoong nagkakagustuhan eh. Sila lang naman yung panakip butas. Nasasaktan lang tayo pareho kaya naghanap tayo ng iba. Sabi mo sa akin nung tumawag ka, ako talaga yung gusto mo. Kaya makikipaghiwalay na ako kay Ivan. Ayusin natin yung sa atin. Gagawin mo ba talaga yung mga sinasabi mo? Paano naman si Ivan? Hindi mo ba siya naisip? Pwede naman siya mag-move on na lang eh. Sasabihin ko yung totoo sa kanya na ikaw talaga yung gusto ko. Mas okay naman siguro kung magpapakatotoo ko sa nararamdaman ko. Kesa naman manloko ko, di ba? Ba't ka ba ganyan? Ayaw mo na ba na maging tayo? Hindi mo na ba ako gusto? Gusto. Gustong gusto pa rin kita. Wala namang nagbago sa nararamdaman ko eh. Pero ba't ganyan ang itsura mo? Bakit hindi ko makita sa mukha mo yung sinasabi mo? May problema ba? Ay, wala naman. Pero ba't ang tipid mong magsalita? May gusto ka na yata talaga kay Angel eh. Hindi mo na ba kayang hiwalayan siya? Pero paano naman ako? Umasa lang ba ako ulit, Noah? Hindi sa ganun. Hindi pa naman talaga kami ni Angel. Pero yun kasi yung alam ng lahat eh. Kaya nga kung pwede lang sana, hayaan mo muna ako na ayusin muna yung sa amin. Wala naman pala talaga kayong relasyon eh. Ano pa nga ayusin mo? Malapit na rin naman tayong gumraduate. Sa susunod na taon, hindi na kayo magkikita. Pwede mo wag mo nang isipin yun? Hindi kasi ganun kadali yun eh, Kuli. Oo, gusto kita. Gustong gusto kita, pero meron tayong masasaktan. Hindi mo naman kasalanan kung masaktan siya eh. Siya yung nagpakita sa'yo ng motibo. Nilandi ka niya. Kaya kung masaktan siya, dapat lang yun sa kanya. Bakit naman dati kaya mong makipag-break sa mga naging girlfriend mo kahit hindi ka naman nagbibigay ng dahilan kung bakit ka nakikipaghiwalay? Bakit ngayon hindi mo magawa? Nicole, iba na kasi ngayon. Basta magtiwala ka lang sa akin, okay? Pag okay na yung sa amin ni Angel, aayusin naman natin yung sa atin. Basta sa ngayon, magtiis na muna tayo ng ganito. Alam mo, hindi ko pa rin maintindihan eh. Bakit hindi mo na lang sabihin sa kanya ng diretsyo? Kung ayaw mong gawin, edi ako nang gagawa. Ako na yung magsasabi na tayo naman talaga yung nagmamahalan dito. Please, wag!
Huwag mo gagawin yan. Magtiwala ka lang sa akin. Aayusin ko lang yung sa amin, okay? Huwag kang magmadali at saka huwag kang munang makialam. Pero masasaktan ako sa tuwing makikita ko kayo araw-araw na masaya. Nandyan naman si Ivan, di ba? Sumama ka na muna sa kanya. Ano bang kalokohan to? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Alam mo, naguguluhan na ako sa gusto mong mangyari eh. Nicole, uulit-ulitin ko lang yung sinabi ko sa'yo. Magtiwala ka lang sa akin. Basta aayusin ko muna yung sa amin ni Angel, tapos aayusin ko na yung sa atin. Huwag ka muna mainip. Please. Okay, pero sana ako pa rin yung pipiliin mo sa huli. Sana hindi mo ako pinapaasa. Mahal kita. Paniwalaan mo yun. Magtiwala ka sa akin. Nakita ko po kung paano kumalma ang mukha ni Nicole noong sinabi ko na mahal ko siya, Papa Dudut. Yun po ang unang beses na sinabi ko yon sa kanya. Alam ko naman po sa sarili ko na yun talagang nararamdaman ko. Mahal ko na po si Nicole pero hindi ko magawang iwanan si Angel dahil sa nangyari sa amin. At hindi ko rin po alam kung may nabuo dahil first time ko lang pong makipagtalik sa babae. Kaya hindi po ako sure kung wala pong nabuo. Hindi namin mapakita sa school yung nararamdaman namin sa isa't isa. Kaya naman po sa bahay na lang namin nagagawa ang maglambingan. Lumaki na nga po kaming laging magkasama kaya naman po sa tuwing pumapasok si Nicole sa kwarto ko ay hindi nag-iisip ng ibang mga magulang ko. Doon lang po namin nagagawang yakapin ang isa't isa dahil walang ibang makakakita sa amin. Aaminin ko, Papa Dudut, na may malakas na kuryente akong nararamdaman tuwing napapadikit ako kay Nicole. Bagay na pinipigilan ko tuwing magkasama kami sa kwarto. Alam kong nasasaktan si Nicole sa tuwing nakikita niya kami ni Angel na magkasama sa school. Parehas lang naman po kami dahil nanggigigil po ako sa tuwing inaakbayan siya ni Ivan. Wala din naman po kaming label ni Nicole kaya hindi ko rin masabi na girlfriend ko siya. Mahirap po ang sitwasyon namin dahil pag-aawayan pa namin minsan ni Nicole ang ganong bagay. Nahihirapan din po kami dahil nakakaselos po talaga ang ganong klase ng setup. Hindi ko pa rin po masabi kay Nicole ang totoong dahilan kung bakit hindi ko magawang iwanan si Angel. Sigurado po kasi ako na hindi niya yon magugustuhan at siguradong magagalit siya sa akin. Hindi po kasi ganong klase ng babae si Nicole, against po talaga siya sa premarital sex. At isa pa ay hindi ko pa rin po alam kung may nabuo ba kami ni Angel. Halos gumuho po ang mundo ko, Papa Dudut. Sinabi po kasi sa akin ni Angel na parang may iba siyang nararamdaman sa sarili niya. Lagi daw po siyang naghahanap ng pagkain at laging nahihilo. Hindi ko po talaga alam kung anong gagawin ko. Bastang sigurado lang po ako ay yun na rin ang katapusan ng pagmamahala namin ni Nicole. Dahil hindi ko naman pwedeng iwan sa ere si Angel kung buntis nga ito. Oh, mag-juice ka muna. Salamat. Ang sweet mo naman. Baliw. Siyempre bisita kita, alangan namang tubig lang ipainom ko sa'yo. May juice naman. Galit agad? Di naman. Hindi ko rin maintindihan yung sarili ko eh. Ang bilis magbago ng mood ko. Hindi naman ako ganito dati. Tapos lagi na lang ako nahihilo. Tapos lagi pa ako nagkikrave sa chocolate. Kaya nga pinabili kita bago ka pumunta dito. Di ba mahilig ka naman talaga sa chocolates? Oo nga, pero iba kasi ngayon. Tapos yung isa pa, delayed na ako ng 1 buwan. Baka naman delayed ka lang talaga. Okay lang, Noah. Expected ko naman na ganyan na magiging reaction mo. Tsaka may kasalanan rin naman ako doon. Kaya kung meron ngang laman yung tiyan ko, piniprepare ko na yung sarili ko na maging single mother. Di ko na to papaako sa'yo. At teka, sandali. Pwede naman nating pag-usapan ng maayos yan eh. Noah, ayoko magpalaglag.
Pwede ko rin yun ikamatay. Wala naman akong sinabi na magpapalaglag ka eh. Ang ibig kong sabihin, pwede nating paghandaan yan. Handa naman akong panagutan yung magiging baby natin eh. Talaga? Akala ko sasabihin mo sa akin ipalaglag ko na lang eh. O kaya itatanggi mo na ikaw talaga yung tatay nito. O kaya bigla mo na lang akong iwan. Shh! Oh, wag ka nang umiyak. Mamaya makaapekto pa yan kay baby. Malapit na rin naman ang graduation. Pagka-graduate natin, maghahanap ako agad ng trabaho. Pero sa ngayon, isipin muna natin kung paano natin sasabihin sa mga magulang mo yan. Haharap ka talaga sa magulang ko? Oo naman. Ibig sabihin, mahal mo talaga ako. Salamat, Noah. Promise, magiging mabuti akong asawa at ina. Oo, di ba sabi ko sa'yo huwag ka na umiyak? Basta, kung kailan ka maging ready, sabihan mo lang ako. Sasamahan kitang sabihin yan sa mga magulang mo. Sige, sasabihan kita agad. Parang medyo na-excite tuloy ako. Magkakaroon ako ng sarili kong pamilya. Siguro, paabutin muna natin ng 1 buwan bago natin sabihin. Natatakot din kasi ako eh. Okay, sige. Basta sabihan mo lang ako. Okay. I love you, Noah. I love you too. Labag man po sa kalooban kong sabihin na mahal ko siya ay wala na po akong magagawa. Kailangan kong iparamdam sa kanya yon dahil ayokong maapektuhan ang magiging baby namin. Para po akong lutang na naglalakad pa uwi sa amin. Hindi ko pa rin lubos maisip na magiging tatay na ako. Marami pa akong pangarap sa buhay kaso ay ayokong pabayaan na lang ng ganon ang magiging anak ko. Kaya naman po kailangan kong mag-decide ng tama at alam ko na tama ang naging desisyon ko. Sa school po ay mas lalong naging clingy si Angel. Halos ayaw na pong umalis sa tabi ko. Tinitingnan ko ang ekspresyon ng mukha ni Nicole sa tuwing nagkikita kami habang nakakapit sa braso ko si Angel. Hindi niya po kasi yon ginagawa kay Ivan dahil ayaw niya po na makita ko yon. Dahil ayaw niya daw po ako na magselos. Hindi ko po tuloy maiwasang masaktan kapag naiisip ko na kailangan kong piliin si Angel. Pinag-awayan na nga po namin ni Nicole yon. Grabe daw kung makakapit sa akin si Angel. Wala na po akong masabi sa lahat ng sinabi niya kaya naman po niyakap ko na lamang ito ng mahigpit at hinalikan sa noo. Katulad po ng dati ay binalot na naman kami ng katahimikan. Wala na namang nagsalita sa amin pagkatapos noon. Hindi ko po alam kung may iniisip na palang plano si Nicole. Kinabukasan po noon ay Sabado. Wala po kaming pasok. Pinapunta po niya ako sa isang restaurant at nagulat po ako noong nandun din si Angel. Gets ko na po kaagad kung ano ang gustong mangyari ni Nicole. Pero kabaliktaran po ang nangyari. Dahil yun pa po ang naging dahilan para sabihin ko na mahal ko si Angel sa mismong harapan niya. Buti naman dumating ka na. Medyo kanina ka pa namin inaantay. Naku, actually nagmadali pa nga ako eh. Sorry kung nagantay kayo ng matagal ha. Okay lang naman. Ikaw pa malakas ka sa akin eh. Ano ba kasi yung surprise mo? Wala ka namang dala. Kinakabahan tuloy ako. Surprise? Anong surprise? Ha? Sabi ni Nicole may surprise ka daw. Kaya nga pumunta agad ako eh. Di ba meron kang sasabihin, Noah? Sabihin mo na. Ito na yung pagkakataon. Magpakatotoo na tayo. Nakakapagod na kasi eh. Di ba sinabihan na kita na huwag kang gagawa ng ganitong bagay? Pero hirap na ako. Wait, ano bang problema? Ano bang pinag-uusapan nyo? Anong hirap na hirap? Noah, sige na, ikaw na yung magsabi. Mas maganda kung sa'yo mismo manggaling. Ano bang sinasabi mo, Nicole? Noah naman eh! Di na ako natutuwa ah.
Noah, ano to? Ano bang nangyayari? May relasyon ba kayong dalawa? Wala kaming relasyon. Wala nga, pero… Nicole, pwede ba? Please, mahal ko si Angel. Hindi ko siya kayang iwan. OMG, kailangan ko umuwi. Sinugod si Daddy sa ospital. Mauna na muna ako sa inyo. Tatanungin na lang kita sa susunod, Noah. Sana magsabi ka sa akin ng totoo. Ihatid na kita. Hindi na. Sa tingin ko kailangan niyo mag-usap. Sapat na sa akin na sinabi mong ako ang mahal mo para pagkatiwalaan kita. Pero magtatanong pa rin ako. Iwan ko na muna kayo. Sige, ingat ka. Noah! Bakit mo ako niloko? Nicole, hindi kita gustong lokohin. Pero kailangan ko siyang panindigan eh. Bakit? Bakit kailangan? Nakipaghiwalay na nga ako kay Ivan, di ba? Tapos ito pala yung mangyayari? I'm sorry, Nicole. Mahal talaga kita. Pero, buntis si Angel. Ano? Noah naman! Ba't mo ginawa yun? Nangyari yun nung sinabi mo sa akin na sinagot mo na si Ivan. Sobra kasi ako nasaktan nun kaya may nangyari sa amin ni Angel. Pero hindi yun sapat na dahilan para gawin mo yun kay Angel. Paano kung hindi naman pala kayo yung magkakatuluyan? Kaya nga pananagutan ko siya. Buntis na siya eh. Nicole, bala ko naman talagang sabihin sa'yo eh. Pero hindi mo sinabi! Pinaniwala mo ako na ako talaga yung pipiliin mo! Grabe, nakakahiya ako! Ako pa yung nagpapunta kay Angel dito! Pero ako pala yung masasurprise! I'm sorry. Ano ba magagawa ko? Nagpaloko na ako sa'yo eh! Kasalanan ko rin naman. Hindi ko na kaya, Noah. Parang gustong bumagsak ng katawan ko. Uwi na rin ako. Naiwan po akong mag-isa noon, Papa Dudut. Hindi ko na rin po siya pinigilan dahil ayoko nang madagdagan pa ang sakit na nararamdaman niya. Gulong-gulo ang isipan ko at parang gusto ko na lang din po na matulog ng isang buong araw at yung tipong wala talagang gisingan. Hindi ko naman gusto na mangyari ang ganito. Sadyang naipit lamang ako kaya kinakailangan ko talagang mamili. At bilang lalaki alam kong tama ang tatahaking kong landas. Hindi na kami nag-usap ni Nicole pagkatapos ng nangyari sa resto. Tinatanong din po ako ni Mama kung bakit daw po hindi na pumupunta si Nicole sa bahay namin. Wala naman po akong masagot kay Mama kaya po siya ang nag-isip ng dahilan. Siguro daw po ay nagka-girlfriend na ako kaya nagselos daw po si Nicole. Medyo tama naman po si Mama pero hindi na po ako sumagot noon. Nakita ko kung paano sinuyo ni Ivan si Nicole. Mukha naman pong gusto talaga siya ni Ivan. Sana lang po ay matulungan siya nitong mag-move on sa nangyari. Sa pagkakaalam ko po kasi ay hindi nagbigay ng maayos na dahilan si Nicole kung bakit niya ito hiniwalayan. Naawa pa rin po ako sa kanya dahil umasa talaga siya na siya ang pipiliin ko. At habang tinitignan ko po silang dalawa ay napaisip ako. Paano pala kung delayed lang talaga si Angel? Absent po ulit si Angel dahil nasa ospital pa rin ang daddy niya. Ang sabi niya sa akin ay papasok na lang daw siya kinabukasan at hahabol na lang sa na-discuss noong araw na yon. Hindi naman po ako kinilit ni Angel tungkol sa nangyari sa resto. Medyo nagtaka rin po ako. Dahil kung ibang babae yon ay malamang ay hindi yon nakatulong hanggat hindi nalalaman ang totoo. Hindi ko po hinintay na tanungin niya ako tungkol doon. Kaya naman po ay ako na ang pumunta sa bahay nila. Nakangiti po si Angel noong pinagbuksan ako ng pintuan. Kakauwi lang din po ng daddy niya galing sa ospital at hindi na rin naman po bago sa pamilya ni Angel na makita ako doon dahil ilang beses na akong pumunta sa bahay nila. Dahil ang alam po nila ay nililigawan ko si Angel. Sinabi ko po sa kanya na kaya ako pumunta doon ay para sabihin sa kanya ang totoong nangyari.
Pero ang nangyari po ay siya ang nagpaliwanag sa akin. Bakit naman pumunta ka pa dito? Di ba sabi ko naman sa'yo papasok na ako bukas? Oo, alam ko, pero gusto ko kasing ipaliwanag sa iyo yung nangyari sa resto. Gusto ko na maging malinaw sa iyo ang lahat. May ipapaliwanag din kasi ako sa'yo. Sino bang mauuna sa atin magsalita? Sige, ikaw na muna. Tungkol saan ba yung ipapaliwanag mo? Ganito kasi, Noah. Dinatna na ako. Hindi ko nasabi sa'yo agad kasi natakot ako sa magiging reaksyon mo. Ha? Kailan pa? Kailan ka pa dinatnan? 1 week after nung akalain natin na buntis ako. Bakit tinago mo sa akin yun? Bakit hinayaan mong isipin ko na buntis ka talaga? Bakit pinatagal mo pa? Kaya nga gusto kong humingi sa'yo ng sorry eh. I'm sorry. Nagustuhan ko kasi yung feeling na sobrang maalaga ka sa akin. Yung ayaw mong nalulungkot ako. Yung andyan ka lagi sa tabi ko. Yung pakiramdam na mahal mo talaga ako. Ayoko kasi na magbago yun, Noah. Mahal kasi kita. Alam ko naman na alam mo kung gaano kita kagusto eh. Ako na nga yung nagpakita sa'yo ng motibo para ligawan mo ko. Kaya pumayag ako na ikaw ang makauna sa akin kasi gustong gusto kita. Mali eh. Dapat nagsabi ka sa akin ng totoo. Oo, alam ko na may gusto ka sa akin noon pa. Nararamdaman ko naman yun eh, pero itong ginawa mo na nagpanggap kang buntis, hindi tama to eh. Hindi mo alam kung ano yung bagay na nasayang dahil sa ginawa mo. Pero akala ko naman talaga buntis ako. Pero ayoko lang kasi na naiwan mo ko pag nalaman mo na yung totoo. I'm sorry. Pero kung gusto mo na akong iwan, kung gusto mo na makipaghiwalay, hindi kita pipigilan. Malaya kang makakaalis sa buhay ko. Sana lang sinabi mo sa akin ng mas maaga. Hindi naman ako magagalit kung sinabi mo sa akin agad eh. Nawala yung taong mahalaga sa akin dahil akala ko buntis ka talaga. Mas pinili kita kaysa sa kanya tapos malalaman ko na nagsinungaling ka lang pala. I'm sorry, Noah. Mahal lang talaga kita. Pero si Nicole ba? Yung babaeng tinutukoy mo? Ang swerte naman niya. Kasi merong Noah na iniiyakan siya. Ang swerte-swerte niya. Naiinggit ako sa kanya. Nakita ko kung anong klaseng tao ka. Nakita ko kung paano ka mag-alaga ng babae. Naramdaman ko kung paano ka magmahal kahit pinipilit mo lang naman na mahalin ako. Ang bait-bait mo. Kaya sana mapatawad ka niya. Kasi sayang talaga kung pakakawalan ka pa. Sige na, umuwi ka na. Gagabihin ka na masyado. Sa totoo lang nagugustuhan naman na talaga kita eh. Kahit dati pa. Pero nangibabaw sa akin yung nararamdaman ko para kay Nicole. Masaya na akong malaman na minahal mo ko kahit konti. Okay na sa akin yun. Kaya hindi na ako pumayag na ihatid mo ko nung nasa resto tayo kasi gusto ko na makapag-usap kayo. Sa mga sinasabi niyo pa lang noon, alam ko nang merong something sa inyo. Pero sinabihan mo pa rin ako na mahal mo ko noon. Inisip ko na lang na sinabi mo lang naman yun kasi alam mo buntis ako. Pero ngayong alam mo na yung totoo, pwede mo nang ayusin yung inyo. Mabait ka naman, Angel. Kaya magiging maswerte rin yung lalaking mapapasayo balang araw. Salamat.
Meron lang akong last favor sa'yo. Sige, ano yun? Kung sakaling maging okay na kayo ni Nicole, huwag sana kayong magpakita na sweet kayo sa isa't isa. Gusto ko lang na makapag-move on ng mabilis. Halos mag-aalas 10 na ng gabi nang makauwi ako sa amin. Tumanggi na po akong maghapunan kina Angel. Nahiya na po kasi ako kaya naman gutom na gutom akong nakauwi sa amin. Okay na po sa akin na maayos kaming naghiwalay ni Angel. Mabait po talaga siyang tao kaya sana balang araw kung hindi na pwedeng maging kami ni Nicole ay sana ay mag-cross muli ang landas namin. Sinubukan ko pong kausapin si Nicole at hindi ko po napansin na nandun pala si Ivan sa bahay nila. Kaya naman po nagulat ako nang biglang sumulpot ito sa labas ng bahay nila. Sinubukan ko po kasing humingi ng tawad sa kanya. Nasabi ko na rin po na hindi pala talaga buntis si Angel. Pero huli na po ang lahat dahil nagkabalikan na sila ni Ivan. Hinayaan ko na rin po siya. Hindi ko na po ginulo pa ang nararamdaman niya kaya ako na mismo ang umiwas. Masyado pong naging magulo ang high school life ko, Papa Dudut. Complicated po talaga ang buhay teenager kaya naman po nang makapasok na ako sa university ay sinubukan ko maging mature. Nag-focus ako sa pag-aaral. Hindi na kami nagkitang muli ni Angel pagka-graduate namin ng high school. Kami naman po ni Nicole ay nag-iba na rin po ng landas. Katulad nga po ng sinabi ko ay wala na akong balak na guluhin pa sila. Kaya ako na ang lumayo pero isang gabi ay tumawag sa cellphone ko si Nicole at nasa labas daw po siya ng boarding house ko. Lasing po ito kaya nilabas ko siya. Nicole, ano bang ginagawa mo dito? Gabi na. Alam ba ni Ivan na nandito ka? Hindi niya alam. Siyempre, magagalit yun. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Tapos lasing ka pa. College na ako, no? Pwede ko nang gawin to. Pwede na ako mag-inom. Sana kay Ivan ka na lang pumunta. Pinagtatabuyan mo ba ako? Kala ko mahal mo ako. Hindi naman sa pinagtatabuyan kita pero lasing ka. Kaya dapat doon ka sa boyfriend mo pumunta. Mag-aalala yun sa'yo. Tapos kung ano-ano pa yung sinasabi mo sa akin ngayon. Ayoko nga, bakit ba? Sabi mo dati mahal mo ko. Di mo na ba ako mahal ngayon? Ha? Dahil ba kay Angel? Bakit ka ba nagkakaganyan? Ano ba yung sinasabi mo? Matagal na kaming hindi nagkikita ni Angel. Dahil kasi sa Angel na yan, kaya nagkagulo-gulo tayo eh. Dapat ikaw yung boyfriend ko ngayon eh. Hindi naman talaga yun buntis, di ba? Nagsinungaling siya para hindi ka mapunta sa akin. Malanding yon. Nicole, matagal na yun. Tsaka huwag ka magsalita ng ganyan kasi hindi mo naman talaga alam kung ano yung nangyari. Hindi mo naman alam kung anong klaseng tao si Angel eh. Ang akala talaga namin nun, buntis siya. Pero bakit hindi ka bumalik sa akin? Inantay pa rin kita. Kasi kayo na ulit ni Ivan nun, kaya hindi na ako nang gulo. Pero ikaw yung gusto ko. Ikaw yung mahal ko. Pwede ko naman siyang iwan kung binalikan mo lang ako nun eh. Akala ko kasi okay ka na nun eh. Akala ko masaya ka na kay Ivan kaya hinayaan na kita. Pero Nicole, matagal na yun. Naka-move on na ako. Ang daya mo! Alam mo ba? Alam mo ba na mahal kita? Ang tagal kitang iniyakan. Ang dami kong pinagsisisihan hanggang ngayon. Sana pala, sinabi ko kaagad sa'yo noon na ikaw talaga yung crush ko. Sana nagpakita na lang din ako ng motibo noon. Sana hindi ko na lang sinagot si Ivan. Sana inintindi ko muna yung talagang nangyari sa inyo ni Angel noon. Eh di sana, ikaw yung kasama ko ngayon. Nasasaktan pa rin ako, Noah. Nicole, I'm sorry. Pero sana wag na natin pag-usapan to.
Matagal na yun eh. Tsaka isa pa, hindi na tayo mga bata. Tulungan mo na yung sarili mong mag-move on. Tsaka tinawagan ko si Angel kanina. Sabi ko tawagan niya si Ivan para sunduin ka dito. Parating na sila. Antayin na lang natin. Bakit mo naman tinawagan si Angel? Kayo pa rin ba hanggang ngayon? Hindi kami. Okay? Ngayon ko na lang siya ulit nakausap. Sinabi ko lang sa kanya na ipasundo ka kay Ivan. Wala naman akong number ni Ivan eh. Si Angel meron dahil magkaklase sila nung high school. May number sila ng isa't isa. Kaya nakisuyo lang ako. Pero mahal kita, Noah! Di ba mahal mo ko? Sabi mo sa akin dati, mahal mo ko! Nicole, lasing ka lang. Epekto yan ng alak. Bukas, sigurado ako si Ivan na ulit ang mahal mo. Noah! Oh, sumama ka pa kay Ivan? Oo, hindi rin naman kasi ganun kalayo yung tinutuluyan ko dito. Kaya sabi ko kay Ivan, daanan niya na ako. Nicole, anong ginagawa mo rito? Gabing-gabi na, lasing ka pa. Gusto ko makipag-usap. Kaya ko naman yung sarili ko eh. Ivan, pakihatid mo na lang si Nicole sa kanila. Bagalan mo lang yung pagpapatakbo para hindi kayo maaksidente. Iwan ko na lang yung motor ko dito, pre. Balikan ko na lang bukas. Magta-taxi na lang kami para mas safe si Nicole. Okay, sige. Ako nang bahala magpasok sa loob ng gate mamaya. Mas mabuti nga yung ganun. Iwan mo na rin yung helmet mo para wala kang bitbit. Nicole, let's go. Noah! Uy, ano ko ba? Halika na. Ayokong umuwi, Halika Ivan. na. Ano ba? Tama na. I'm sorry Nicole pero kailangan mo nang umuwi. Magpahinga ka na muna. Sige Ivan, mag-ingat kayo Sige pre, salamat. Salamat din. Naawa po ako kay Nicole, Papa Dudut. Hindi ko akalain na hindi pala siya nakakapag-move on pa sa nangyari noon. Napaisip din po ako sa mga sinabi noon ni Nicole na kung napag-usapan lang sana namin, agad ang nangyari noon ay malamang ay siya pa rin ang kasama ko hanggang sa ngayon. Pero masaya na rin naman po ako sa buhay ko ngayon kahit na wala akong love life. Mas okay na po kasi yon dahil mas nakakapag-focus ako sa pag-aaral. Nagpaiwan noon si Angel at dahil gabi na nga po noon ay hindi ko na siya pinauwi. Sa boarding house ko siya nagpalipas ng gabi pero doon po siya sa kama at sa sahig naman po ako natulog. Halos nagkwentuhan lang naman po kami noon buong gabi. 2 years din po kasi kaming hindi nagkita ni Angel at maganda po doon ay may feelings pa rin po siya para sa akin. Single naman po siya kaya walang masama kung liligawan ko ulit siya. Narinig po ng may kapal ang panalangin ko na sana balang araw ay mag-cruise muli ang landas namin. Matagal po ang tinakbo ng relasyon namin bago kami nagpakasal. Tulad po ng inaasahan ay napaka maarugang asawa at ina ng babaeng dapat ay pakakasalan ko noon at siya rin palang pinakasalan ko talaga. Ngayon po ay may 2 na kaming anak ni Angel at masayang namumuhay bilang isang masayang pamilya. Yan po ang kwento ng aking buhay pag-ibig, Papa Dudut. Actually, ito ang paborito naming okasyon ng aking live-in partner na si Arturo. Ito ang lagi naming inaabangan dahil kapaskuhan noon nang kami ay nagkakilala. Ang alaala namin ni Arturo ang masarap balik-balikan kapag ganitong kapaskuhan. Dati tuwing sasapit ang Pasko ay paulit-ulit kaming nag-uusap tungkol sa aming mga nakaraan habang kumakain ng bibingka. Bibingka? Oo nga pala no, kailangan kong bumili ng bibingka. Ito na ang tradisyon namin ni Arturo tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Ang bibingka na naging simula ng aming pag-iibigan. Ako nga pala si Magda. At ito ang kwento kung paano ako nahulog sa isang taong nag-abot sa akin ng bibingkang nabili niya sa kanto. 5 taon nang nakakaraan nang una kong nakilala si Arturo. 20 anyos lamang ako noon at nagtatrabaho sa isang pipitsuging beer house. Yung beer house, Papa Dudut, na sakalang pinupuntahan kapag sarado na ang lahat ng mapupuntahan. Dating bahay yon ni Tita Rosana, ang may-ari ng beer house na yon.
Simula nang magkahiwalay sila ng kanyang asawa at sumama ang mga anak nila sa asawa niya. Ginawa na lamang nitong beer house ang bahay para may pagkakitaan at may pang-aliw siya sa sarili niya. Tuwing nalulungkot ito kapag naaalala ang kanyang mag-aama. Ako ang pinakaunang naging waitress doon. Pineke ko pa ang mga edad ko para lamang tanggapin niya ako noon. 17 pa lamang ako noon at kailangan ko ng trabaho dahil naglayas ako sa bahay ng nanay at stepfather ko. Ang beer house ni Tita Rosana ang naging bagong tahanan ko noon. Stay in ako sa beer house dahil gusto ni Tita Rosana na may makasama siya roon. Doon ako nagdalaga talaga sa beer house na yon. Nung una, aminin kong hindi ko masikmurang makitable sa mga amoy chikong customer na panayang talsik ng laway kapag nalalasing na. Pero kailangan ko ng pera. Tiniis ko yon hanggang sa masanay na ako sa aking sitwasyon. Iniisip ko na baka talagang para ako dito. Sa pag-waitress ko sa beer house na ito ay nakilala ko si Arturo. Doble ang edad nito sa akin at naaalala ko pa. Ilang minuto na lamang bago magpasko ay pumasok ito sa beer house namin. At dahil nga kailangan naming kumita kahit kapaskuhan ay pinapasok namin siya. Ako ang sumalubong sa kanya at nakita kong nakangiti na ito kahit mukhang kinakabahan. Halatang unang beses lang na pumasok sa beer house ang mamang ito. Madaling makukuhanan ng pera. Madaling mauuto. O ano? Kape lang talaga ang o-orderin mo? Arturo ang pangalan ko kung sakaling gusto mong malaman. O Mang Arturo, kape lang ba talaga ang o-orderin mo? Oo sana. Kasing presyo na yan ng beer dito. Mag-beer ka na lang kasi, samahan kita. Magkano lang naman yung ladies drink eh? Naku di doble yung bahid ng ladies drink. Sabi kasi nung kasamahan kong jeepney driver. Ah, jeepney driver ka pala. Oo, ito na yung nakamulatan kong trabaho. Ikaw, yung… Pamumokpok ang nakamulatan kong trabaho. Oo rin. sa tingin ko hindi ka naman pokpok eh. Hindi talaga. Tumitable lang naman ako pero hindi ako nagpapagalaw. Pero para sa lahat, ka-level ko pa rin yung mga pokpok dyan. Kasi sa beer house daw ako nagtatrabaho. Dapat hindi ganun. Servidoro ka lang naman ng alak. At nakikitable. Kaya titable mo ba ako ngayong Noche Buena? Palit yung kawali ka naman dyan. Sige na, dali na. Gutom ka na ba? Kanina pa. Tsaka Noche Buena na ngayon. Dapat sagana ang lamesa natin, di ba? Ay, oo nga pala. Pero di ba dapat hamon? Wala kaming hamon sa menu. Ang meron lang, mani, sisling hotdog, sisig, paksiw at saka lechon kawali. Mamili ka na ron. Tunog Pasko naman lahat. Busog pa naman ako eh. Paano naman ako? Tititigan na lang kita dito magdamag hanggang lumamig yung kape mo. Sa totoo lang, may dala akong bibingka rito. Ito, mainit pa. Masarap yan sa kape. Talagang nagdala ka ng bibingka sa beer house? Kahit saang lugar naman, masarap kainin yung bibingka. Salamat. Gusto mo rin ba ng kape? Kumuha ka lang sa'yo habang nagkikwentuhan tayo. Beer. Gusto ko ng beer. Di na kasi maganda ang beer kung iinom ka ngayon. Makakabagin ka. Saan ka naman galing na planeta at iniisip mo nakakabagin ako kapag uminom ako ng beer sa gabi? Hindi kasi ako umiinom eh. O sige na, ako nang kukuha ng kape mo. At kape mo rin. Oo na lang. Si Arturo ang unang lalaking inorderan ako ng kape sa beer house na yon. Madalas puro alak ang binibili sa akin. Gusto nila akong lasingin para magawa nila ang gusto nila sa akin pero matibay ata ako pagdating sa alak. Bago pa nila ako mapatumbay sila ay subsob na sa lupa. Kinain ko ang dalang bibingka ni Arturo at aaminin kong masarap yon. Bata pa lamang ako noong huli akong nakakain ng bibingka. Buhay pa ang tatay ko noong binilhan niya ako ng bibingka pagkatapos naming magsimbang gabi. Hindi ko makakalimutan ang huling simbang gabi na nakasama ko ang tatay ko. Masaya kaming pareho noon habang nilalantakan ng binili nitong bibingka sa gilid ng simbahan.
Nagkakaagawan pa kami noon sa kaunting nyog at pareho kasi naming gusto yon. Lalo na kapag naihahalo yon sa margarine ng bibingka. Nagmamadali kaming umuwi noon para maabutan pa ni nanay na mainit ang bibingkang binili namin para sa kanya. At dahil napaaga kami kesa sa inaasahan ni nanay ay nagulat siya, Papa Dudut. Nagulat kami. Si nanay nahuli namin ni tatay na kasiping ang aming kapitbahay. Naaalala ko pa na hindi nagsalita ang tatay at lumabas ng bahay. Hindi ko rin alam ang gagawin ko. Pinalabas ako ni nanay ng kwarto at sinara ang pintuan. Hindi ko alam ang nangyayari at nasa sala ko noon habang hawak ang bibingka. Nang lumabas si nanay ay kasabay na nito ang kapitbahay namin. Hinatid niya ito palabas. Nang bumalik si nanay sa loob ay hinarap ako nito at tinanong kung saan nagpunta si tatay. Umiling ako. Hindi ko alam. Hindi ko namalayan. Yun na ang huling beses, Papa Dudut, na nakita namin ni nanay si tatay. Wala na kaming naging balita sa kanya. At ang kapitbahay namin, doon na tumira sa bahay namin, hanggang isang araw ay naging tatay-tatayang ko na ito. Naging stepfather. Mula noon ay hindi na katulad ng dati ang buhay ko. Nagustuhan mo ba yung bibingka? Mas masarap sana kung may maalat. May itlog na pula yan. Di mo ba natikman? Ang ibig kong sabihin sa maalat, lechong kawali man lang sana o kaya naman mani o kaya sizzling hotdog. Hindi itong bibingka, panghimagas to eh. Pasensya ka na ha. Mahilig lang kasi talaga ako sa bibingka. Yan talaga ang madalas kong binibili kahit di nga Pasko eh. Ako ang gusto ko sa Pasko, makatikim ng lechong kawali. Wala rin kasi akong pera eh. Magda ang pangalan ko. Magda? Diretsahan na to ha. Pag magte-table ka, asahan mo nang magpapabili ang ite-table mo ng ladies drink o kaya naman pulutan. Maramihan ako kung umorder. Kailangan maramihan para kumita ang beer house na to. Tsaka may ipasahod sa akin. Naiintindihan mo ba yon? Magkano ba ang kailangan mo? Maraming pera! Hindi kasi kalakihan ng pera ko eh. Jeepney driver lang ako. Magkano ba ang kinita mo ngayon? Sapat lang para sa akin at para sa… Sa asawa mo? Wala na akong asawa. Anak? Hindi kami nabiyayaan. Saan pa napupunta yung iba mong pera? Dun sa mga batang kapitbahay ko. Nakakaawa kasi. Kaya tumutulong ako para may pangkain sila. Paano naman ako? Gutom din naman ako, hindi ba ako nakakaawa? Hayaan mo, sa susunod dadalan ulit kita ng bibingka. Ay, wag mo na akong umain sa bibingka ha. Dala mo ako ng pera. Alam kong nabigla si Arturo sa naging diretsahang kong sagot sa kanya. Ano pa bang inaasahan niya? Beer house yon, pokpok ako. Kapag tinable mo ako ay ibibigay mo lahat ng kailangan ko. Para napahiya pa itong tumango. Kapwa kami natahimik. Kunwari ay nililinisan nito ang kumukupas niyang sombrero habang ako naman ay tinititigan ang aking kuko para maramdaman niyang naiinip na akong kasama siya. Kung hindi lang niya ako binilhan ng kape ay hindi naman ako mananatili doon. Kung may ibang customer nga lang sana madali lang siyang iwan pero noche buena kasi noon. Sinong pupunta sa beer house, hindi ba? Ewan ko ba kay Arturo kung bakit sa dinami-rami ng araw sa kalendaryo naisip pang pumunta kung kailan noche buena na. Wala ba siyang ibang mapupuntahan? Nang magpaalam na ito ay ngumiti ako at pinaalala sa kanya na kung magbi-beer house siya ay siguraduhin niyang may pera siya na dala. Tumango naman ito at ngumiti. Nagpaalam ito at sinabing mag-ingat ako. Akala ko ay hindi na siya babalik pa dahil napahiya na. Pero laking gulat ko nang bumalik ito at may dala pa ring bibingka at tulad ng dati. Kaping muli ang inorder niya para sa akin. Tinanong ko kung may dala siyang pera. Meron daw. Natuwa ako pero agad ding nawala dahil 50 pesos lang ang inabot nito. Tinanggap ko pa rin, pera pa rin yon. Pangbili ng yosi at napkin. Ayos na rin kesa wala.
Naging madalas ang pagpunta ni Arturo sa beer house. Wala itong ibang pinupuntirya kundi ako. Madalas na ako niloloko ng mga kasamahan ko at sinasabing sugar daddy ko raw ito. Ang sabi ko ay paanong sugar daddy 50 pesos lang ang naibibigay nito. Sugar daddy yung asukal sa bibingka lang ang matamis na ibinibigay nito. Gusto ko sanang iwasan ito, Papa Dudut, pero hindi ko magawa dahil nga sa customers are always right. Saka lagi nakabantay si Tita Rosana. Ayaw nitong may customer na napapabayaan kahit kuripot pa. Saka sa totoo lang ay hindi rin naman ako madalas na naititibol. Si Arturo lang lagi ang tumitibol sa akin, mas maganda ang mga kasamahan ko. Pagdating sa ganda ng mukha at katawan, nasa dulo ako ng linya. Kaya nga ewan ko ba kay Arturo kung bakit ako ang pinupuntirya niya. Kanina pa kita inihintay. Ang dami namang waitress dito, Arturo. Bakit ba hindi ka nalang mag-table ng iba? Ikaw ang gusto ko eh. Kumain ka na ba? Hindi pa. Di ka ba pinakain nung nakatable mo kanina? Isang beer lang binili sa akin. Tapos yun, pinagpindot-pindot lang ako sa video okay. Akala naman katulong niya ako. Pa yan? Sakto, may binili akong kaldereta at 2 plastic ng kanin. May sabaw din ng nilaga kung gusto mo. Oh, himala. Wala kang dalang bibingka. Meron din. Ito oh. Ay, bibingka boy ka talaga. Sabi ko naman sa'yo paborito ko yan. Hindi halata ha. Oh, kumain ka muna bago ka bumalik sa trabaho. Kapag naumay ka sa ulam, andyan naman ang bibingka. Kumuha ka na lang ulit ng kape para maisabay mo dyan. Ikaw? Kumain na ako kanina, pero sasabayan kita sa kape. O siya, sige. Total naka-break ako ngayon. Doon tayo sa may gilid kumain. May naging asawa na si Arturo. Ayon sa kwento niya, 5 taon silang magkarelasyon bago sila ikasal. Ito ang unang GF niya. Isang mananahi at hindi sila nagkaroon ng anak dahil may diferensya ang babae. Tinanggap na lang nila yon at nakontento na lamang sa pagbibigay ng pagkain sa mga batang nangangailangan tulad ng kanilang kapitbahay. Masaya naman silang dalawa, Papa Dudut. Kontento na lang sa piling ng isa't isa. Kahit wala na raw silang maging anak ay ayos lang basta't magkasama sila. Pero mukhang pati yon ay hahadlangan pa ng kapalaran. Isang araw ay na-diagnose ang kanyang asawa na may leukemia at isang araw ay binawi na ito ng Diyos. Doon napunta lahat ng ipon nilang mag-asawa. Naubos sa pagpapagamot na nauwi rin sa wala. Isang dekada na raw ang nakakaraan mula nang namatay ang asawa niya. Pero hindi pa rin ito maisip na maghanap ng bago. Nag-focus ito sa pagiging jeepney driver at tinuloy ang nakasanayan nilang mag-asawa na tumulong sa mga batang nangangailangan. Matapos kong marinig ang kanyang kwento ay naawa ako rito. Nakonsensya ako sa ginawa kong pagmamaldita sa kanya. Kaya naman sa mga sumunod na pagpunta nito sa beer house ay naging mabait na ako sa kanya. Kahit pa kapilangang na ibibigay nito sa akin at bibingka. Lagi pa rin itong nag-iiwan ng 50 pesos kada gabi at kapag malakas ang kita niya ay may dala-dala itong pagkain galing karinderya para may panglaman daw ako sa aking tiyan bago ako sumabak sa mga alak. Mabait naman siya sa akin, Papa Dudut. Naalala ko tuloy ang tatay ko sa kanya. Nakwento ko na nga rin ang nangyari sa akin noong bata ako at kung paano ako napadpad sa beer house na yon. Mas dumoble tuloy ang awa nito sa akin. Dinalasan nito ang pagdalaw sa akin kahit alam kong pagod ito mula sa biyahe niya at nagpupuyat itong samahan ako kahit alam niyang maaga pa siya kinabukasan. Diretsahin mo nga ako. Ano yun? Type mo ba ako? Ha? Sus! Patorpe-torpe ka pa dyan? Yung mga padala-dala mo ng bibingka rito gabi-gabi, sa tingin mo hindi obvious na gusto mo ako? Kahit yung langgam na nakikiagaw sa akin sa asukal ng bibingka, alam niyang type mo ko no? Di ka ba magagalit kung oo? Magagalit ako kung manliligaw ka sa akin.
Ayaw mo bang ligawan kita? Seryoso ka ba? 20 ako, 40 ka na, no? Gusto mo bang isipin ng lahat na mag-ama tayo? Importante ba ang sasabihin ng iba? Dapat hindi, di ba? Pero naman, doble ang edad mo sa akin, Arturo. Tsaka ano bang nakita mo sa akin? Tingnan mo nga, banlag ang mga mata ko. Ang bilbil ko nag-uumapaw dahil sa alak. Alam ko ring pansin mo yung pangingitim ng kilikili ko. Itong mukha ko, oh, ang oily-oily. Mukha nga ako mabaho kahit bagong ligo. Mukha akong tambayan ng libag at saka… Hindi itsura ang basehan ko sa babaeng nagugustuhan ko. So ano nga ang basihan mo? Ugali? Eh nakita mo naman kung paano kita itrato nung una pa lang. Asal kakampinan ni Satanas, diba? Ramdam ko namang paraan mo lang yun para itaboy mo ang mga taong gustong mahalin ka. Eh ano bang pinagsasabi mo dyan? Nagtatapang-tapangan ka pero sa totoo lang, kailangan mo ng kasama. Alam kong mabuti ka, base sa mga naging kwento mo sa iyong nakaraan. Hindi ko kailangan ng kasama. Talagang pinatapang ka lang masyado ng mga pinagdaanan mo. Kaya ka ganyan. Kaya ganyan kataas ang harang mo sa sarili mo at sa taong gustong malin ka ng totoo. Ewan ko sa'yo. Umalis ka na nga. Ubus na yung kape mo, tsaka papasada ka pa. Hayaan mo kung malin ka. Ibaba mo ang harang. Maniwala ka. Kaya kitang alagaan. Pinaalis ko na ito bago pa ako maluha. Totoo naman ang sinasabi niya. Nagtatapang-tapangan lang ako. Paraan ko ito para depensahan ang lungkot na nararamdaman ko. Ito ang paraan ko, Papa Dudut, para itaboy ang mga lumalapit sa akin. Pakaramdam ko kasi tulad lang sila ng tatay ko na matapos akong mahalin at alagaan ay iiwan din ako ng walang paalam. Ayaw kong maulit yon. Ayoko na at hindi na kaya ng puso kong tumanggap muli ng ganong klase ng sitwasyon at hindi ko yon hahayaang mangyari. Kaya nga lahat ng sumubok na manligaw sa akin ay tinataboy ko. Nawala naman silang lahat matapos kong gawin yon pero iba itong si Arturo. Kahit na anong taboy ko ay paulit-ulit ang pagbabalik niya para patunayang gusto niya ako talaga. Nang mga sumunod na punta ni Arturo sa beer house ay lagi itong may dalang isang pirasong rosas at ulam. Minsan bumibili din ito na magagamit ko tulad ng suklay, bimpo, mga 3-in-1 na kape, mumurahing lotion, masyadong mapulang lipstick na pati napkin ay siya na rin ang bumibili. Praktikal kasing tao ito. Mas gusto niya yung ibinibigay niya sa akin ay magagamit ko. Tinatanong ko siya kung bakit nagbibigay pa ito ng rosas hindi naman praktikal yon. Ang sagot niya, deserve ko raw ang kagandahan ng rosas. Hindi na ako nakapagsalita pa. Aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, na unti-unti nang nahuhulog ang loob ko kay Arturo. Pero hindi ko magawang sabihin yon sa kanya. Hindi ko pinaparamdam sa kanya. At kahit mahigit 1 taon na ang lumipas ay hindi ko pa rin siya sinasagot. Hindi naman ako nito minamadali. Ang sabi niya ay handa siyang maghintay hanggang mahaling ko na siya. Isang bagay na mas lalong nagpa-fall sa akin sa kanya. Hindi lahat ng lalaki ay handang gawin yon. Yung iba kapag hindi pa rin sinasagot sa loob ng 1 buwan ay naghahanap na ng iba. Yung iba naman ay sabay-sabay ang nililigawan para walang talo kung sakaling mabasted siya ng iba. Pero itong si Arturo ay kakaiba talaga. Alam kong swerte na ako sa kanya pero hindi ko pa rin siya magawang piliin dahil jeepney driver lamang ito. Oo, Papa Dudut, isang malaking issue sa akin ang trabaho niya. Gusto kong makaahon sa hirap. Hindi ako nakapagtapos kaya naman ang nakikita kong paraan para makaahon ay sa piling ng isang lalaking may kaya. Yung lalaking may magandang trabaho at kahit na anong hilingin ko ay maibibigay niya. Pero bakit pa ba ako umaasa? Sino ba naman ang susustento sa akin? Una pa lang ay sinabi ko na sa inyo na hindi ako maganda. Ipitsugin pa ang beer house na pinagtatrabahuhan ko. Sa tingin ninyo ay sinong mayamang lalaki o may kayang lalaki ang papasok sa beer house at magiging Prince Charming ko?
Wala naman, hindi ba? Si Arturo lang ang Prince Charming na bigay sa akin pero prinsipeng walang pera. Sabihin nyo nga sa akin, masama ba talaga na umasa o mangarap na makakahanap ng lalaking may sapat na pera para iahon ako sa hirap? Nakapagpasya na ako, iiwasan ko na si Arturo. Eto lang naman ang nararapat. Wala akong magandang kinabukasan kung siya ang pipiliin ko. Isipin nyo na lang ha, hindi na nga sapat ang kinikita niya. Sa pagpapasada, nagbibigay pa ito ng pera sa mga hindi niya kaano-anong mga bata. Paano naman ako kung nagkataon na karelasyon ko na siya, hindi ba? Praktikalan na ngayon. Utak muna, bago puso. Iniiwasan mo ba ako? Hindi ba obvious? Pero bakit? May nagawa ba akong mali? Wala. Bakit nga? Kasi nga 'di ba binabasted na kita? Ano bang dapat gawin pagkatapos nun? Di ba dapat iwasan ka na? Pwede naman akong maghintay kung talagang hindi ka pa handa eh. Hindi ako magiging ready sa'yo. Huwag mo nang sayangin ang oras mo. Mandigaw ka ng iba. Pero ikaw ang gusto ko. Gusto mo bang ulitin ko sa pagmumukha mo lahat ng kapintasan ko para matauhan ka? Pati mga kapintasan mo minahal ko na. Talaga lang ha? Magda, pakiusap. Umalis ka na, pwede ba? Hindi ako matitable nito kung dikit ka ng dikit sa akin. Hindi ako aalis. Umorder ka ng gusto mo at ako na ang bahala. Ikaw talagang bahala? 50 pesos nga lang ang kaya mong ibigay sa akin. Anong akala mo rito sa beer house namin? Karinderya? Mahal kita, Magda. Magmahal ka na lang ng iba. Ikaw ang gusto kong makasama. Hindi kita gustong makasama. Magda, huwag mo naman akong itaboy. Alam kong gusto mo rin ako pero… Ang kapal naman ang mukha mo, oy. Para nakitang tatay for your information. Nakikita ko ang ngiti sa mga mata mo kapag kausap mo ako. Di mo basta-bastang mapepeke yun. Pwede bang maningning lang talaga ang mga mata ko dahil uminom ako ng gin? Turo sa akin ng nanay ko noon na kapag ang mata ang nakangiti, totoo ang nararamdamang saya. Alam kong masaya ka kapag kasama ako, Magda. Lakas din no? Magda. Ano bang… Hinalikan ako ni Arturo at hindi ako pumalag. Hindi ako nakapalag dahil alam kong yon ang gusto ko. Gusto kong hinahalikan niya ako. Gusto kong niyakap niya ako pagkatapos. Nakakapanghina. Ganon pala ang epekto kapag nagmamahal ka na. Hindi makakapagsinungaling ang naging galaw ko at reaksyon ko sa ginawa ni Arturo. Nang matapos ako nitong halikan ay naramdaman kong namula ang aking pisngi at hindi ako halos makatingin sa kanya. Nakangiti ito sa akin na para bang nanalo sa loto. Napatunayan kasi nitong gusto ko rin siya at para hindi ako lalong mabuko pa sa aking nararamdaman ay pinaalis ko na ito. Sumunod naman siya kasabay ng pangako na bukas ay babalik siya. Ilang minuto bago ang Noche Buena ay dumating si Arturo tulad ng pinangako niya. May bitbit itong bibingka. Tulad nung una ko siyang nakita. Bago ang suot nitong pulang polo na tinernuhan ng kupas at lumang maong. Bago rin ang pabango nito. Nakangiti itong lumapit sa akin at binigay ang bibingka. Hindi ko alam ang magiging reaksyon nun. Hanggang ngayon kasi ay naglalaro pa rin sa aking isipan ang ginawa nitong paghalik sa akin. Para bang nalalasahan ko pa rin ang tamis ng kanyang labi. Pero syempre, hindi ko yon sinabi sa kanya. Nakakahiya. Bumalik ako. Alam ko. Di ako nakatulog kagabi kakaisip sa labi mo. Tumigil ka nga. Kahit ang labi mo nagsasabing gusto mo rin ako. Masyado kang nag-iilusyon. Pwede bang tigilan mo na yan? Magda, mahal kita. Kung natatakot ka pa rin magtiwala, naiintindihan ko. Pero di ibig sabihin nun titigil na ako. Mahal kita at gagawin ko ang lahat para mapatunayan sa'yo na pagdating sa akin, wala kang magiging problema. Walang problema? Problema mo nga lagi pere. Paano mo ako mabubuhay kung sakali? Alam kong di kalakihan ang kinikita ko pero marangal ang pinanggagalingan nito. At kung sakaling magiging tayo, dodoblehin ko ang pagkayod.
para lang mabili ko yung mga gusto mo. Kahit doblehin mo pa ang kayod mo, hindi pa rin magiging sapat kasi… Kasi jeepney driver lang ako. Magda, kaya kitang buhayin. Kaya kong ibigay yung mga gusto mo. Pagsisikapan ko. Huwag ka nga magsalita na parang ang dali-dali lang ibigay yung mga gusto ko. Bakit kaya mo ba akong bilhan ng mga damit, sapatos, pabango, tsaka bagong cellphone? Di ba hindi? Pagsisikapan ko. Puro pagsisikapan hanggang 50 pesos nga lang ang kaya mong ibigay sa akin. Nag-iipon kasi ako para may pagkunan ako kapag may ipapabili ka kung sakaling magiging tayo. At kapag nagsama na tayo. Inaaya mo ba ako mag-live-in? Kung papayag ka. Alam mo, ikaw… Papayag ka ba? Oo! Hindi ko alam kung ano ang sumanib sa akin para pumayag na makipag-live-in kay Arturo. Hindi ko rin alam ang sumanib sa akin kung bakit ko siya sinagot noong Noche Buenang yon. Pero ang alam ko ay naging masaya ako sa naging desisyon ko. Pinagsaluhan namin ang bibingkang dala nito kahit tubig lang ang aming naging panulak. Walang customer noon sa beer house at hinayaan lang kami ng mga kasamahan ko sa trabaho na makapag-date na dalawa. After namin kumain ng bibingka ay inaya ako nitong maglakad-lakad sa labas. Panayang yakapan naming dalawa habang pinagpaplanuhan ang nalalapit kong paglipat sa bahay niya. Gusto rin itong umalis na ako sa beer house na yon at pumayag ako. Hindi ko alam ang magiging buhay ko sa piling ni Arturo, pero gusto kong magtiwala sa kanya. Alam kong hindi niya ako pababayaan at alam kong mahal niya ako. Mahal ko rin siya. Napatunayan ko yon nang kalimutan ko ang mga kakulangan niya. Napatunayan ko yon kahit alam kong hindi niya maibibigay lahat ng kailangan at gusto ko. Mahal ko si Arturo, Papa Dudut. Masaya akong dumating siya sa buhay ko. Tumigil ako sa pagbabalik tanaw sa nakaraan namin ni Arturo nang makita ko ang isang tindera ng bibingka. Malayo pa lamang ay amoy na amoy ko na ang nakasalang na bibingka. Napangiti ako. Tulad ng binabanggit ko sa inyo ay tradisyon na talaga namin ni Arturo ang kumain ng bibingka tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Ito ang madalas naming kinakain habang ang lahat ay naghahamon at nagkekeso de bola. Kontento na kami sa ganito. Hindi ko nga rin alam kung bakit ako nakontento na lamang sa ganito samantalang dati ay mataas ang pamantayan ko kapag makikipagrelasyon. Pero noong nakilala ko ng mabuti si Arturo, sapat na sa akin na kasalo siya sa bawat bibingkang nabibili namin sa kanto. Matapos akong bumili ng bibingka ay nagtungo ako sa simbahang malapit sa pinagbilhan ko ng bibingka. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga nangyari sa akin nitong nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Habang papasok ako ay muli na naman akong nagbalik tanaw sa naging pagsasama namin ni Arturo. Sa simula ng aming relasyong dalawa ay sumubok na kaming magkaanak. Alam kong pangarap talaga ni Arturo ang magkaroon ng anak. Gusto ko rin namang ibigay yon sa kanya dahil alam kong minsan ay pinagkait yon ng Diyos sa kanya. Gusto ko siyang maging masaya dahil wala itong ibang ginawa sa akin kundi ang pasayahin ako sa araw-araw. Lahat ng kailangan ko ay ibinibigay niya. Kahit na hindi niya kaya ay pipilitin niya. Minsan nga ay nahihiya na rin ako magsabi sa kanya ng kailangan ko o gusto ko dahil alam kong gagawan niya ng paraan kahit mahirapan pa siya. At ayokong mahirapan siya. Ayon sa kanya ay gusto lang daw nitong tuparin ang pinangako niya sa akin noong sinagot ko siya na habang kapiling ko siya. Lahat ng gusto ko ay pagsisikapan niya at kahit na ilang taon na kaming nagsasama ay hindi pa rin siya nagbabago. Gusto pa rin itong ibigay lahat ng maibigan ko. Kaya naman nang hilingin ito na sana ay makabuo na kami ng anak ay pumayag ako. Handa na rin ako. Wala naman akong ibang nakikitang magiging ama ng anak ko kundi si Arturo lamang. Ilang beses kaming sumubok, Papa Dudut, pero walang nangyari. Ayaw namin magpa-check up, Papa Dudut, sa takot na baka balitaan kami ng hindi maganda ng doktor. May takot na rin talaga sa doktor si Arturo.
Ang huling beses niyang nakakita ng doktor ay noong buhay pa ang asawa niya. Ang sabi ko sa kanya ay mukhang kailangan ko na rin magpa-check up para malaman kung sa akin ba ang diferensya kung bakit kami ay hindi magkaanak. Nung una ay alanganin nito at ang sabi niya ay wala namang magandang balita lagi ang doktor. Hinawakan ko ang kamay niya at sinabing magtiwala siya. Umayag siya pero sa dulo ay tama rin pala siya. Walang naging magandang balita ang doktor. Sorry. Saan? Dahil hindi kita mabibigyan ng anak. Di mo kailangang humingi ng tawad. Di mo kasalanan yun. Pero alam kong dun ka magiging masaya. Oo, magiging masaya nga ako kapag may anak tayo. Pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi ako masaya ngayon. Masaya ka pa rin ba kahit tayong dalawa lang? Masaya ako kahit tayo lang. Paano na to? Anong paano na to? Tayo lang dalawang magkasama. At kontento na ako kahit tayo lang. Ikaw, masyado ka mabait eh. Huwag ganyan. Sinasabi ko lang naman ang totoo. Ako naman tong malungkot. Hindi ko mararanasan maging ina. Pero pwede kang maging ina para sa iba. Ano ibig mong sabihin? Gusto mo bang ituloy natin ang naudlot naming ginagawa ng yumao kong asawa? Pero wala na yung mga kapitbahay mong bata, di ba? Umalis na sila dyan. Di lang naman sila mga batang pwedeng tulungan. Marami pa dyan. Nakakalat kung saan-saan. Bakit ang buti mong tao? Mabuti ka rin naman. Pero hindi kasing buti mo. Di dapat gawing kompetensya ang pagiging mabuti. Bukas, pwede tayong gumawa ng palamig at tinapay para sa mga palaboy na bata. Pwede kang sumama kapag papasada ako. Tabi ka sa akin. Abutan mo yung mga batang makikita natin sa daan. Gusto ko yung plano mong yan. Kung di tayo pwedeng magkaroon ng sarili nating anak na bubuhayin, tulungan na lang nating mabuhay ang mga batang lansangan na nakikipaglaban pa rin. At dahil sa kabutihan ni Arturo, ay mas lalo ko pa itong minahal, Papa Dudut. Ganon ang ginawa namin. Isang beses kada linggo ay namimigay kami ng mga simpleng pagkain lang sa mga bata. Hindi masyadong malaki o marami o nakakabusog ang mga yon pero sana ay nakakatulong din kahit papaano. Pinagpatuloy namin ang ginagawa nila dati noong buhay pa ang asawa niya. Ngayon ay nakikita ko na kung bakit siya minahal talaga ng todo noong yumao niyang asawa. Iba kasi talaga ang puso ni Arturo. Hindi man ito mayaman sa salapi pero alam kong mayaman ito sa kabutihan. Sa paglipas ng mga taon ay nakontento kami sa ganitong klase ng buhay. Kaming dalawa lang. Bago pumutok ang haring araw sa umaga ay gising na ako para ipagluto si Arturo ng almusal at baon niya sa tanghali. Inaasikaso ko ito. Maaga itong gumigising para rin masabayan ako sa kwentuhan. Bago mag-alas 5 ng umaga ay papasada na ito. Lagi ako nitong niiwanan ng halik at mahigpit na yakap na akala mo ay yun na ang huli. Sabi nga niya sa akin, kailangan kung magpaparamdam ka ng pagmamahal sa karelasyon. Ibigay mo yung parang bukas mawawala ka na sa mundo. Yun ang ginagawa niya lagi, Papa Dudut. Sino bang hindi mahuhulog ng todo sa taong ganito? Namamasukan ako bilang kasambahay sa isang kakilala ni Arturo. Bago mag-alas 8 ng gabi ay nakauwi na ako. Saktong-sakto para makapagluto ng gabihan naming dalawa. Minsan kapag nahuhuli ako ng uwi ay kumakain na lang kami sa karinderya. Yun na tuloy ang naging date naming dalawa. Nagtatawanan kami habang nagkwekwentuhan kung ano ang nangyari sa mga araw namin. Walang humpay na saya. Yon ang alam ko sa pagsasama naming dalawa. Kapag uuwi na ay dadaan muna kami sa bakery na bukas at bibili ng kahit na anong tinapay para pangdagdag sa aming almusal. Sa aming pagtulog na dalawa ay lagi niya akong kinakantahan hanggang makapikit na ang aking mga mata. Sinisigurado nito na mas nauuna akong makahimbing sa pagtulog para raw mabantayan pa niya ako. Nasabi ko naman sa inyo na tuwing sasapit ang Kapaskuhan ay tradisyon na naming mag-asawa ang bumili ng bibingka para pagsaluhan.
Pagkatapos naming magsimbang gabi, uuwi kami sa bahay, ipagtitimpla niya ako ng kape na tulad ng kapeng tinitimpla ko sa kanya noong nagtatrabaho pa ako sa beer house. Nagbabalik tanaw kami sa aming nakaraan. Paulit-ulit lang kami sa pagkikwento tungkol sa una naming pagkikita hanggang sa ligawan niya ako. Pero ewan ba namin kung bakit hindi nakakasawang pakinggan yon taon-taon. Ganon siguro talaga kapag gusto mo ang mga ala-alang binuo niyong dalawa. Kahit na ilang ulit niyo pang balikan, parang sariwa pa rin ang lahat. Napakakuripot mo, sabi ko sa isip ko. Talo pa ako ng baon ng isang high school na estudyante sa binibigay mong 50 pesos eh. Di ko na nga rin alam eh. Nagpanik na lang ako nun. Kasi naaalala ko sabi mo gusto mo ng pera kaya inabot ko yung 50 pesos sa bulsa ko. Eh tinanggap mo naman. Kaya sabi ko baka okay na yun. Siyempre tatanggapin ko yun. Mukha kaya akong pera noon. At tinanggap mo ang pag-ibig ko. Kahit hindi pa ako mukhang seryoso noon. Mahal kita. Alam ko naman yan. Pasensya ka na kung tayong dalawa lang ang magkasama ha. Yan ka na naman eh. Sabi naman sa'yong ayos lang ako. Kontento na ako sa ganito. Magda, handa ka ba? Handa saan? Pakasalan ako. Pakasalan? Papakasalan mo ko? Nung isang taon nag-ipon ako pambili ng singsing mo. Nakita ko yung babagay sa'yo, kaya lang ano? Kaya lang nabili na eh. Pero may parating daw, baka sa susunod na buwan. Umorder na ako. Eh di wala kang singsing para sa pagpapropose mo. Ayos lang ba kung itong bibingka na lang muna ang ibigay ko sa'yo? Habang hinihintay nating dumating yung singsing mo. Di na kasi ako makapaghintay pa ng isang buwan. Gusto ko nang malaman ang sagot mo kung… Oo! Payag ka na maging asawa ko? Oo nga! Oo! Kahit nyog lang ng bibingka yan, oo, pakakasalan kita! Ang planong kasal namin ay hindi natuloy. Hindi dahil nagkahiwalay kami kundi dahil na-stroke si Arturo. Sa sobrang pagtatrabaho nito ay hindi na nabantayan ang kanyang kalusugan. Gusto nito kasing makaipon talaga para maibigay sa akin yung pinapangarap kong kasal. Lagi itong hapo at madalas kong napapansin yon sa kanya dati pa. Ang sabi ko ay magpa-ospital na pero tumanggi ito. Takot pa rin sa doktor. Hinayaan ko lamang ito at iniisip ko na lamang na marahil ay pagod lang siya pero hindi pala. May iba na itong nararamdaman sa katawan niya at hindi niya yon sinasabi sa akin hanggang isang araw ay binalita na lang sa akin na dinala siya sa ospital ng mga kasamahan niyang jeepney driver. Init na init daw ito habang nagtatanghalian sila samantalang malamig ang hangin noon at umaambon pa. Kukuha lang dapat ito ng tubig dahil nakaramdam daw ito ng matinding uhaw at hilo. Pagkababa niya sa jeep kung saan sila kumakain ay bumulagta daw ito. At sabi ng doktor ay pangalawang stroke na pala niya ito. Pwede ka palang ma-stroke nang hindi mo namamalayan. Ganon ang nangyari kay Arturo. Papadudot akala ko noon ay wala nang pag-asang mabuhay pa si Arturo. Ang sabi kasi ng mga doktor ay malabo na. Kung sakali mang mabubuhay ito ay lantang gulay na. Ang sabi ng lahat ay wag na akong umasang madudugtungan pa ang buhay niya. Naging sapat naman raw ang nilagi niya sa mundong ito at pwede na siyang magpaalam. Pero ayoko. Hindi pa ako handa. Hanggat may paniniwala pa ako sa himala, kakapit pa rin ako. Oras-oras akong nagdarasal at humihiling na dagdagan pa ang mga taong pagsasama naming dalawa ni Arturo. Binuhos ko ang lahat ng laman ng puso ko sa bawat dasal ko. Hindi pa ako handang mawala ang isang taong nagpakita at nagpatunay sa akin na pwede akong mahalin, na pwede akong tanggapin. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, pinakinggan ako ng Diyos. Sa unang pagkakataon ay nakatanggap ako ng himala dahil nabuhay si Arturo.
2 taon na ang nakakalipas mula nang na-stroke ito at ngayon ay nakaka-recover na ito kahit papaano. Hindi pa rin siya nakakalakad ng mag-isa. Hindi na halos maintindihan ang mga salita niya. Kailangan na niya lagi ng tutulong sa kanya mula sa pagbabanyo hanggang sa paghiga. Ako lahat ng gumagawa noon at hindi ako nakakaramdam ng pagod at pagkasawa. Mahal ko si Arturo at gagawin ko ito paulit-ulit kung kinakailangan. Mula nang nakilala ko siya, araw-araw niyang pinapatunayan sa akin ang pagmamahal niya. Pinagsilbihan ako nito nang hindi humihingi ng kahit na anong kapalit. At ngayong ako naman ang kailangan niya ay oras na para masuklian ko rin lahat ng ginawa niya. Napansin siguro nito na nandun ako sa kanyang tabi at nakatitig lamang sa kanya. Minulat nito ang mga mata niya at inaplos ang aking mukha. Pinunasan ko ang luha sa gilid ng aking kaliwang mata bago pa nito yon mahawakan. Ayaw niyang umiiyak ako, lalo na noong mga panahong nagpapagaling siya. Ayaw niyang nakikitang may patak ng luha sa aking mga pisngi. Ayaw niyang nasasaktan ako. Ayaw niyang nahihirapan ako. Nagpatulong ito para bumangon. Ngumiti ito sa akin at tinignan ang orasan. Malapit na ang Noche Buena. Malapit na ang aming anibersaryo. Ngumiti itong muli sa akin at sinabi ang salitang bibingka at napangiti ako. Ito ang unang beses na nakabanggit ito ng isang buong salita nang hindi na uutal. Binangon ko na siya para magtungo kami sa kusina. Kakain na kaming muli ng bibingka tulad ng dati. Nagtimpla ko ng kape para sa aming dalawa. Tulad ng dati. Tulad noong unang kapeng tinimpla ko sa kanya noong nagtungo siya sa beer house kung saan ako nagtatrabaho. Sinubuan ko ito ng bibingka at tangulang ito ng tango na tila nagpapasalamat. Dahil muli na naman kaming nagkasama sa aming anibersaryo. Muli na naman kaming nakakain ng bibingka. Hindi man kami nakakapagkwentuhan sa aming nakaraan tulad ng dati. Pero masaya pa rin kaming pareho dahil kaharap pa rin namin ang isa't isa. Buo pa rin kaming dalawa at magkasama habang pinagsasaluhan ang bibingka na dahilan kung bakit kami magkasama sa ngayon. Ang bibingka na nagpasimula ng aming forever. Maligayang Pasko, Papa Dudut, at maraming salamat sa pagbasa ng aming kwento. Ako ang inyong kabarangay forever, Magda. Ang pag-ibig talaga ay hindi mo mapipili madalas kung kanino ito sasama. Para kina Magda at Arturo na hindi inaasahang magkakaroon ng forever. Hangad naming lahat ang kasiyahan ninyo at ang agarang paggaling ni Arturo. Pinatunayan ninyo sa aming pareho na ang relasyon, anumang pagsubok ang dumaan dito, kapag ito ay totoo ay tatagal ito. Sa lahat ng mga kabarangay natin na nakapakinig ng kwento ni Magda at Arturo, sana po ay matagpuan ninyo ang taong makakahati ninyo sa mga pagsubok. Yung taong hindi kayo bibitawan kahit mahirap na ang sitwasyon. Yung taong kakapit pa rin kahit hinihila na ng mga problema palayo sa'yo. Sa lahat ng mga kabarangay natin na may katulad na kwento ni Magda at Arturo, puno man kayo marahil ng pagsubok ngayon. Pero hangad namin na malampasan nyo yan at hangad namin yan ang maging dahilan para mas lalo kayong tumibay. Sa lahat ng mga kapuso natin na sinusubok ang kanilang sitwasyon at relasyon, pumapit lang kayo. Malalampasan din yan. Makakatawa at makakangiti kayong muli sa dulo. Makakapagpasalamat kayo dahil hindi kayo nagpatalo sa mga problemang naibato sa relasyon ninyo. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut. mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories,
laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.